bago ko banggitin yung pagperma dito sa impeachment for VP Sara, no? Una, sabi nung iba, malapit ako sa, ito lang para maging malinaw. Opo, No? opo. Ang akusasyon ng iba, natatawa nga ako pag sinasabing si Busita, nabayaran na. Si Busita, binenta na ang riding community. Siguro, ang dami mo nang itanong sa akin, Brother Oli. Ikaw naman ang tanungin ko, isa lang naman tatanong ko sa iyo. Sige. Sa palagay mo ba, kung malapit ako sa administrasyon, zero yung mga batas na panukala ko? Siguro naman, kung malapit ako, kahit papano, pinagbigyan dapat sana ako. Napakalinaw nun. Linaw. Di ba? Common sense yan. Common sense yan. Common sense. O baka nga, lahat pa, naipasa ko. Considering number 1 pa, number 2 kayo nung nakarang eleksyon. At ako naman hindi tamad. Sana kung tamad ako diretsahan tayo. Common sense. Kung malapit ako at special ako, wag na yung special. Kumbaga sa malapit. Dapat sana, baka nga, naipasa ko lahat yan 6 lang naman yung magagandang batas na panukala ko yung isa nakarating sa Senado, motorcycle for hire. Pero hopeless na yon dahil hindi naipit. Pangalawa, hindi naman ako nagdalawang isip patungkol dito sa usaping impeachment. Siguro naman may mga iba-iba pa kayong information na naririnig patungkol dito sa permahan na to. Bakit ilan kami na hindi pumirma? So, napakasimple nun. Ngayon, sasabihin ng iba, namumulitik ako, playing safe. Bakit? Sinong magsasabi na malapit ako sa Duterte? Family. Kilala ko sila. Hindi nila ako kilala. Siguro, kilala nila ako dahil dito sa aking advocacy. So, dito sa usaping ito, ang loyalty ko sa taong bayan. Kasi kung namumulitik ako, alam mo, retired police naman ako. Kaya kong magtrabaho, kukuha ko ng link para makalapit do sa kabilang kampo. Pero hindi ko ginagawa yan. Bakit? Mako-question yung aking integrity na sasabihin, namumulitik ka lang yan. Nananatili akong independent. Sa totoo lang, kung mapapansin mo, Brother Oli, yung mga kandidatong senador, nagtakbuhan na kung saan-saan na nangangampanya. Ako, nandito pa sa bahay, sa Cavite. Lumapag lang ako sa Laguna, sa Santa Rosa, around 5 kilometers away from my house. At nangampanya ng kaunti. Pero pag tinanong mo yung resources ko, kung meron akong 1 million o 2 million o 5 million pesos para sa pangampanya, honestly, wala. Pero yung iba, gumagastos na 1 billion, 500 million. Ang layo na Ngayon, kung ang loyalty ko ay sa iba at hindi sa taong bayan, ay siguro naman hindi ganito ang kalagayan ko sa usaping pamumulitika na dapat sana siguro kahit papano may pera ako, may partido, may magsusuporta. Kung yung kalagayan ko na yan ay nabanggit ko sa iyo at antingin pa rin ang taong bayan ay may kinikilingan ako at namumulitik ako, ay wala na talaga akong magagawa. Ang importante, nasabi ko ang totoo. Hindi ako mahilig mamulitika. Talagang kahit nung pulis pa ako talaga, kaya nga hindi ang mga assignment ko hindi magaganda Bakit? Hindi ko galing sumipsip Ang katwiran ko, Brother Oli. Kasi Brother Oli, i-connect ko lang nung bata pa ako. Yung pamilya namin, biktima na ng diskriminasyon Kitang-kita ko yan. Ako nga, high school pa lang, biktima na ako ng illegal arrest. Tapos, gagayahin ko pa yung katiwalian ng iba. Ano namang klaseng tao ko? Buti sana kung permanente ang buhay natin dito sa lupa.
Wala namang Mm. permanente sa atin, mamamatay tayo lahat. O bakit gagamitin mo? Bakit ibebenta mo yung pagkatao mo? Bakit ibebenta mo yung prinsipyo mo? O, Mm. ako, honestly, kung makakaharap uli kita, kaya kong sabihin sa nun, direkta, na nakatingin ako sa mata mo, na ang loyalty ko sa taong bayan at yan ay pinapangako ko sa pamilya ko, sa taong bayan, na hanggang huling sandali ng aking panunungkulan sa pamahalan, yan na ang aking paninindigan. Why? 50 years old na ako eh. Mm. Ngayon pa ba? Mm. Ibebenta ko yung pagkatao ko. Mm. Ngayon pa ba? Ilang taon pa ba ang itatagal ko sa buhay? Eh di dapat kung ako ay tiwali at ang loyalty ko ay wala sa taong bayan, di dapat nung mga bata-bata pa ako sa serbisyo, eh, nasangkot na ako sa katiwalian. Hindi ko sisirain ang buhay ko dahil lamang sa ano. Talagang paninindigan ko yan na ang aking loyalty sa taong bayan. Una ngayon naman ay ano naman ang stand nyo? Vloggers naman ngayon ang iniimbita. At tayo atay nasa listahan na pupunta ron. So, ano masasabi nyo doon? Alam mo, nakaka-relate ako dyan, ha? Kasi ako mismo, biktima ako ng fake news eh. No? Ano yung fake news? Para maging malinaw sa ating mga kababayan. Nung in-interview ako ni Miss Bernadette Zambrano, ang pinag-usapan namin nung junior officer pa ako, grabe ang corruption. At noong 2006, lumipat ako sa PNP HPG. So, ganun ang takbo ng usapan namin. Hindi ko pwedeng i-name drop si Miss Bernadette Zambrano kung nagsisinungaling ako at ginagamit ko pa siya. Eh may naglabas ng fake news. Pinagkukumpara ko daw ang Duterte at Marcos administration. Hindi ko naman ginawa yan. Ano pa? Yung isinama ako ni Congresswoman Mila Magsaysay ng United Senior Citizens Party List. Dahil yung isinusulong niyang batas na 500 pesos para sa lahat ng senior citizen, 8 months na hindi pa gumugulong sa Senado. Isinama niya ako, sinuportahan ko siya. Anong ginawa nitong ewan ko kung anong klaseng tao ito. In-screenshot, yun daw ay rally para sa impeachment ni BP Sara. So, biktima ako ng fake news. Pero, hindi ako sang-ayon na parang sasakalin ang mga vloggers eh. Why? Eh kung ako ay masyadong sensitive, hanapin ko na lang, magpa-assist ako sa PNP, sa Anti-Cybercrime Group, hanapin yung naglabas ng fake news, kasuhan ko na lang. At yan naman ay may kapasidad ang PNP. At kung hihingi akong tulong dyan, matetrace ko yan at kakasuhan. Kinasuhan mo naman, may batas naman na magpaparusa. So, ganun lang yun eh. Kaya ako, nakikita ko, hindi big deal para sa akin yan eh. Hindi lang ako nagpapapekto dahil naniniwala ako, mas marami pa rin mabubuting tao at hindi paniwalain sa fake news. Depende na yan sa pagdadala. Pag sensitive ka, Brother Oli, talagang sasakit ang ulo mo. Pero para sa akin, mayroon naman legal action against dyan sa mga gumagawa ng fake news. Kasi parang parang ang ano ko dyan, baka masakal eh. Halimbawa, Brother Oli, naglabas ka ng information against me at hindi mo naman kaya patunayan, kasuhan na lang kita. May batas naman eh. Yun ang punto ko doon. Kaya para sa akin, hindi na dapat pinapahaba yung issue na yan. Napakaganda nung sinabi nyo yan, Colonel Busita, kasi sa panig namin, yan po ang sinasabi namin. Kasuhan nyo na lang. Kasi pag pinatawag nyo kami dyan, hindi rin naman kami makakasagot ng aming panig. And sino magdi-decide ng fake news? Kasi para sa inyo, ang fake news ay, sa side namin ay pag pro Duterte. Pero pagka tungkol naman sa inyo, sa mga dyan sa pro speaker o pro BBM, hindi na yan ang sa amin eh.
Kaya nga, exactly, ang ganda nung sinabi nyo, sa demanda, pwede kayo, may batas naman tayo dyan, papatunayan namin na hindi kami fake news, tapos papatunayan nyo na fake news kami, may gitna. Hindi yung sila, parang ando doon kasi sila yung judge, sila yung abogado, sila lahat eh. Wala kaming ano doon, parang sitting duck kami doon na ano, parang inambus eh. Wala kaming magagawa roon. Teritoryo nila yun eh. At hindi kami pwedeng sumagot. Kaya again, ang ganda. Gusto ko yung narinig ko sa inyo dahil ay salamat. Sana sana ganyan lahat, no? Brother Oli, siguro kung may time ka, magkausap tayo, hihimayin ko sa iyo yung mga problemang nakikita ko na madali ang solusyon. Ang kailangan lang, posisyon at dedikasyon. Pasensya kung mali ako. Yung mga problemang nakikita ko, wala akong nakikitang may dedikasyon o nag-iisip. Hindi ko lamang ito i-discuss na nakaganito tayo, naka-record. Dahil ayaw kong isipin ng taong bayan na ang yabang-yabang ko. Ang dami kong pangarap, no? But next time na magkausap tayo, personal, pwede kong ipagtiwala ito sa iyo at i-discuss ko. Ang gusto ko lang naman, Brother Oli, kapag may nakikita akong problema, katulad ng problema sa hanay ng mga motorista, inaapi at inaabuso, gusto ko lang yung alam kong tama, ginagawa ko. Kaya ganun din, doon sa mga problemang nakikita ko na gusto kong gawin sa pamamagitan ng posisyon ko, katulad ng mga ginagawa kong pagtatanggol ngayon sa motorista, kung wala ako sa posisyon, hindi ko ito magagawa. And simula nung maging sundalo ko, naging pulis, naging congressman, Brother Oli, ako ay may prinsipyo at paninindigan. Totoo na mahal ko ang taong bayan. Kung bakit? Mismong pamilya ko, biktima ng diskriminasyon. Ako mismo, biktima ng illegal arrest. Talagang maraming abusado. Pag mahirap ka, kawaawa ka. Kaya kung mapapansin mo, kung pagtatanggol sa mahihirap ang pag-uusapan, laging nandyan si Colonel Busita. Now, ako ay talagang pinaninindigan ko na ako ay walang pinipili at walang pinapanigan. At ipagpalagay natin, sinuportahan ako ng taong bayan, naluklok ako sa Senado. Brother Oli, lalaki akong kausap. Kahit ikaw mismo, pwede kang mag-post. Pababain mo ko sa Senado pag hindi naging maganda ang performance ko. Gagawin ko yan. Hindi na kailangan rally. Sabihin mo lang, Colonel Busita, sabi mo, pag hindi kami nasatisfy sa performance mo, bababa ka sa Senado. Kahit ikaw mismo, Brother Oli, maniwala ka sa akin, susundin kita. Hindi ako politiko. Pilipino ako. Kasi pag sinabing politiko, pwedeng binobola lang kita. Kaya maraming salamat sa opportunity na nandito ka. At ito ay thankful ako na nagkausap tayo. Dahil kahit sa papanong pamamaraan, matalino naman ng taong bayan sa takbo ng ating usapan, masusuri na nila kung ikaw ba ay niloloko ko o binobola lamang kita. May talino ang bawat isa. Hindi naman ibig sabihin yung tao na walang pinag-aralan, hindi naman ibig sabihin BO at hindi marunong mag-isip. Kaya nga pagka may ganitong usapin, mas gusto ko naka-record para masusuri mo kung talagang pinapaikot lamang kita. At kung papaikutin naman kita, Brother Oli, pag next time siguro pag nag-usap tayo, magko-conflict na yung mga statement ko sa iyo eh. Ganun lang naman yan, parang investigation yan eh. So again, maraming salamat sa oras mo at sana magkaharap tayo para ma-discuss ko sa iyo confidentially yung mga plano ko. At kung nakita mo na talagang doable at nakita mo na talagang dapat bigyan ng attention, at least masabi mo sa iyong sarili na dapat talaga akong suportahan. Hindi lang, it's too early lang na i-discuss natin ito sa ganitong sitwasyon. Ang ganda nung sinabi nyo, Colonel Busita, dahil yan ang lagi kong tinatanong sa mga nai-interview ko. Kasi na-allergic din ang tao dyan sa na budol-budol doon sa ibang sinasabi pagkaupo, ibang ginagawa. Pero ito ang ganda. Gusto ko yung sinabi mo na hindi na kailangan ng rally. Sabihin lang, bababa ako. Yes. Lalaki ako. Gagawin ko yan.
doon sa mga kababayan natin na may mga tanong, ilagay nyo lang dyan at hopefully, again, sana ay magkaroon pa ito ng kasunod, ito aming interview at yung mga tanong ninyo ay itatanong ko rin kay Colonel Bisita.